Binalanta ng ipo-ipo ang ilang bahay sa Baseco sa Maynila sa sobrang lakas ng hangin, pati raw 2 bata muntik ng liparin. Nakatutok si John Consulta. Bakas ang matinding pinsala sa ilang bahay na tinamaan ng ipo-ipo kagabi sa Baseco area sa Manila. Pinakamatinding tinamaan ang bahay ng mga Espinosa kung saan buong-buong tinangay at winasak ng ipo-ipo ang ikalawang palapag ng kanilang bahay. Saglit din daw umangat sa ere ang magpinsang Junrisa Espinosa at Renren Binuyo habang nagliligpit ng kanilang mga gamit pasado alas 7 kagabi. Umangat ako tapos kumapit pa ako sa kanya tapos diretso hulog na po. Tumingin muna ako sa mga sa dingding namin. Nakita kong nagbakla siya na dala na ng hangin. Umangat tapos umikot-ikot sa ere tapos bumagsak. Si Mang Jesus Diluna naman, nanginginig pa rin sa lamig at trauma hanggang kanina. Umangat ng kulang-kulang 1 metro ang kanyang barong-barong at tinangay ang kanilang bubong. Natakot talaga ako dahil yung manugang ko hiyaw ng hiyaw doon na yung bata daw eh. Kasi nahanap nila yung bata hindi makita dahil nandito na pala nadaganan ng plywood. Sa kabila ng pinsalang tinamo ng ilang mga kabahayan dito sa Gasangan, Baseco Port Area, Manila, nananatiling porsigido pa rin ang ilang mga residente na manatili sa lugar dahil wala naman daw silang ibang malilipatan. Mawa naman kayo sa amin, sir. Sana matulungan kami sa gobyerno na magamit namin sa namin bahay. Kaya wala kami matulugan. Todo dasal naman ng ilang residente dahil hindi na sumama ang panahon. Tulad ni Rowena Tijones, kasama ang kanyang 1-day-old baby na papangalanan niyang Juan. Hindi raw kasi sila makalikas na mag-ina dahil sa kanilang maselang sitwasyon. Sa biglang pagsungit ng panahon sa Maynila kagabi hanggang kanilang madaling araw, sumipa sa bilang ng 72 pamilya ang bilang ng evacuee sa Delpan Gym sa Binondo mula sa Isla Puting Bato at Parola sa Tondo. Ilang pamilya pa ang lumikas sa Delpan Sports Complex mula sa kanilang mga bahay sa tabing dagat. Ang ilang residente naging abala sa pagpapatibay ng kanilang mga barong-barong bilang paghahanda sakaling sumama uli ang panahon. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, tinatangkilik pa rin ng mga manunood sa telebisyon sa Mega Manila ang GMA Network. Base sa Nielsen TV Audience Measurement, kung tawagin o survey, ika nga, lumaki pa nga ang lamang sa ratings ng GMA sa kabilang istasyon. At yan mga kapuso ay dahil sa inyong walang sawang pagsuporta at higit sa lahat, pagtitiwala. Nakatutok si Rida Reyes. Ang GMA Network pa rin ang pinaka-pinanood na network sa Mega Manila. Yan ang inihayag ng media research group na The Nielsen Company sa findings sa pag-aaral nito tungkol sa 2010 Philippine media landscape kasama na ang telebisyon. Kumpara noong second quarter, lalo pang lumaki ang lamang nito sa ABS-CBN noong third quarter kung saan umabot sa 38 ang audience share nito kumpara sa 31 ng kompetisyon. At sa pinakahuling figures ngayong Oktubre, lalo pang lumaki ang lamang ng GMA sa 10.2 margin points. Sa kabuuan ng Luzon, kung nasaan ang 77% ng mga TV households, naunahan ng GMA ang kompetisyon. Lamang na ito ng 2 margin points noong third quarter. At batay sa latest figures, 6.4 ngayong Oktubre. Hanggang sa buong Pilipinas, kapansin-pansin ang patuloy na pag-angat ng GMA. Mabilis na kinakain ng GMA ang lamang ng kompetisyon. Lumit ito sa 12 points noong second quarter. Naging 6 na lamang noong third quarter. Lalo pa itong lumit ngayong buwan kung saan 2.2 na lang ang lamang ng kompetisyon. The major factor will definitely be strengthened programming and new offerings. They're really doing their homework, which is why the competition is becoming very, very close. Ang Nielsen, ang kumpanyang mas kinikilalang supplier ng TV ratings at iba pang data sa bansa. Ayon pa sa media landscape study ng research company, bagamat television pa rin ang pinaka-tinatangkilik na media form ng mga Pinoy, unti-unti namang nagpapakita ng lakas ang online at mobile media o ang mas kilala bilang new media. Katunayan, pinakamataas nga raw ang naitalang internet usage growth sa Pilipinas kumpara sa mga kapitbahay natin sa Asia Pasipiko. Nakita rin ang pag-iiba ng paggamit ng mga Pinoy sa cellphone. Kung noon, text at pag-download ng ringtone at logo ang top 2 na gamit ng mga cellphone, ngayon, text at paggamit sa camera na ang pinaka-popular na gamit ng cellphone. Today, TV is still king. But if you look at opportunities, TV is already at 90%. Kumaga, halos todo na siya. Sila internet 30% and they're growing at a rate of 10% per year, for example. So in 5 years, they'll be
at 80% if the trend continues. At the end of the day, it's the same consumer that they're after. It's just a matter of making sure that you're there when the consumer demands it. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Throwing na mukha ang tinatawag na artist sketch ng lalaking naghagis daw ng granada sa pagsabog sa bar exam. Inilabas na ng NBI. Ryan Agoncillo nagkwento nung una niyang mahawakan ang baby nila ni Juday. Bolsi Aquino Cruz may panawagan kaugnay sa buhay pag-ibig ng kanyang kapatid. Ating presidente, tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 Oras.